Hello po, mga katambay. Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, bigyan po natin ng komento. Ito pong inilabas ng Okta Research survey about po sa kahirapan po ng ating dinadana sa ating bansa. Sumagot po ang karamihan po ng ating kababayan. Halos 75% po mga katambay ng mga Pilipino ang nagsasabi na hindi sila nasisiyahan sa tugon ng gobyerno, mga katambay, mga kababayan. Painggan po natin at bigyan po natin ng komento ang sinabi sa balita ng Okta Research Survey. Ito po mga katambay. Hindi nasiyahan ng mga Pilipino sa pagtugon ng pamahalaan sa kahirapan at pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation. Batay ito sa December 2023 tugon ng masa survey ng Okta Research Survey. Narito ang report ni Rosa Licos. Maraming Pilipino ang dissatisfied o hindi nasiyahan sa mga hakbang ng pamahalaan upang ibsan ang kahirapan sa bansa at tugunan ng mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ayon ito sa tugon ng masa survey ng Okta Research Group kung saan 1,200 kababayan ang tinanong. 75% sa ating mga kababayan ang dissatisfied sa pagkontrol sa presyo ng mga bilihin. 46% naman ang dismayado sa pagtugon sa kahirapan sa bansa. Mataas din ang dissatisfaction rating sa usapin ng pagkakaroon ng abot-kayang halaga ng pagkain, paglikha ng mga trabaho at paglaban sa katiwalian. Samantala, mayoriya naman ng mga kababayan satisfied o nasisiyahan sa performance ng pamahalaan sa ilang programa. Katumbas ito ng 8 sa bawat 10 Pilipino. Partikular na sa pagtatayo ng pampublikong infrastruktura at pagtugon sa mga kalamidad. Gayon din sa pagsusulong sa kapakanan ng overseas Filipino workers, pagkakaloob ng healthcare at maging ang kalidad ng edukasyon. Yan po, mga katambay, ang balita. Meron naman pong mga pumasa kahit pa paano ang administrasyon po ng ating Pangulo. Siyempre po, yung kalidad daw sa edukasyon, number one. Siyempre po, nahandun po ang BP Sara na talagang napakasipag at talagang ibinabangon yung edukasyon ng mga ating kabataan, di po ba? Nahandun ng bise. Talagang gaganda performance po, di po ba? ng DepEd dahil sa BP, di po ba? Talagang aasahan na natin yun mga katambay dahil ang BP masipag. Nakita nyo naman po. Noong nakaraan kinumbida pa sa Malaysia at pinarangalan pa ron dahil sa kanyang ginagawang performance at kalidad ng estudyante natin, mga kabataan natin sa sa DepEd, di ba? At yung sinasabi niya doon sa pagtugon sa mga OFW, naumpisahan na po ni Pangulong Duterte yun Naiayos na po yun yung mga programa sa OFW natin, di ba? Alam po natin yung mga katambay. At yung mga proyekto po, gagawin na lang po, popondohan na lang po ng Pangulong Marcos yung mga project po na gagawin po sa ating mga syudad, ating bayan, mga probinsya. Pondo na lang po ang gagawin doon ng Pangulong Marcos. Magtutuloy-tuloy na po yun, di po ba? At ang pinakamabigat, yung dapat nilang solusyonan. Yung sinasabi ko nga sa mga vlog ko noong nakaraan na ibilag natin ng DA, di ba? Ang Department of Agriculture. Napakalaki po ng budget, mga katambay, ng agriculture taon-taon. Hindi po bababa sa humigit kumulang na 200 billion sa loob lang ng 12 buwan. Pero hindi nila matugunan yung kahirapan, lalo sa bilihin. Yung sinasabi po ng survey ngayon, di ba? Ng Okta Research, yung survey nila, almost 75% ng mga Pilipino na survey nila, talagang hindi sila masaya sa ginagawa pong hakbang ng ating gobyerno, mga katambay, di ba? Lalo inflation, di ba? Napakaraming walang trabaho na sa panahon po natin ngayon, kung kailan po na ang buong mundo ay nagpapanksyon na dahil lang COVID nalunasan na dahil sa vaccine na kanila pong na imbento. Laganap na po ang ating mga business, di ba? Pero sa kabila nun, sa dami ng ating pwedeng gawin dahil may pera naman ang gobyerno, pero sa kabila nun,
nagmamahalan pa rin ng produkto ng pagkain, di ba? Dapat kung si Kamanong ang tatanungin, ako po, komento ko lang, kung tatanungin niyo si Kamanong, sa dami ng pera, di ba? Kahit isa man lang sana, di ba? Meron ka man lang na ipababa, di ba? Kasi bawat department, may budget ang gobyerno, di ba? Katulad ng DA, sa Department of Transportation, meron din budget na kilaki-laki yan, daan-daang bilyon, di ba? Pero nagsama-sama po lahat nag-function, di ba? Na lahat mataas, di ba? Para ba nag-uusap? Hindi kaya nag-uusap sila sa isang hearing na, ganito gagawin natin ha, lahat yan, ganito ang gagawin natin, presyo dyan, ganito, pagtaas, sabay-sabay. Pero nakakalungkot lang, ano? Yung pangtakip mo sana, doon sa mga nagtataasan, hindi mo nga sabi nila, hindi mapigilan ng gobyerno yung pagtaas. Di ba? Pero may nagbabudget po tayo Nagbabudget tayo para yung sinasabi na nila na talagang hindi mapigilan ng pagtaas. Meron nga po tayong pera na po pwede natin gamitin. Di ba? Para labanan natin, lalo yung malalaking mga oligarko na ang negosyo katulad ng kapalayan. Di ba? Bakit hindi natin budgetan ng malaking pera? Napakalaki naman ng budget ng DA. Kulang 200 bilyon. Bakit hindi tayo mamili ng mga gulay, palay? Tayo na mamili, hindi na mga negosyante. Di ba? Hindi na mga negosyante po. Kasi sa nakikita ni Kamano ngayon, mga negosyante ang nakikinabang ng mga inaani ng mga farmers natin, lalo sa mga palay. Di ba? Kasi tiningnan ni Kamanong yung budget ng NFA. Sa panahon nila, ang liit. Kaya hindi makakabili ng napakaraming palay ang NFA dahil napakalit ng budget na inilagay nila ron. Hindi katulad nung panahon ni Pangulong Duterte, mga katambay, yung sinasabi ko nga sa isang vlog ko. Napakalaki na inilalagay na pondo para may panlaban tayo ang gobyerno na yung mga negosyante na sobra-sobra magpatong ng presyo. Merong panglaban ng gobyerno, pwede sila maglabas sa merkado ng presyong gobyerno. Di ba? Dahil nakakabili ka ng palay, dahil nilalagyan mo ng budget yung NFA na sila na mismo magbibili ng palay sa mga magsasaka. Pero yung presyo nung bibili nila sa magsasaka, tutulungan pa rin nila yung magsasaka natin. Hindi nila babaratin. Kasi pagka mga negosyante ang bibili ng palay natin, babaratin. Di mo ba? Kukontrolin nila yung presyo ng palay. Kaya ang sumanon, ang kawawa, yung mga magsasaka. Dahil kimahal-mahal ng pataba. Di ba? Kimahal-mahal ng gagamitin nilang binhi. Kimahal-mahal ng gasolina, ng diesel para gamitin nila yung kanilang traktora o yung pangbungkal ng lupa. Di ba? Magbabayad ka pa na magtatanim. Yung magtatanim ng palay. Di ba? Napakalaki ng gastos ng isang magsasaka. Di ba? Tapos pag panahon ng harvesting, di ba? Ibabagsak nila yung presyo ng mga negosyante, ibabagsak yung presyo ng palay. Kaya kawawa ang magsasaka. Yun ang nakikita ni Kamanong. Kaya yung nangyayari sa magsasaka, talagang hindi ka aasenso. Pahirap ka ng pahirap sa ginagawa ng gobyerno sa tingin ni Kamanong. Walang suporta na talagang, wala ka man lang mabalitaan sa gobyerno natin ngayon na yung mga harvesting ng magsasaka natin na bibili nila ng mahal. Sila ang bibili ng mahal. Kasi ang pera nga, di ba, ng gobyerno, paggastos yan. Kasi taon-taon babudgetan yan. Hindi naman ang gobyerno nagninegosyo. Dahil taon-taon, binabudgetan ng bago yan. Di ba? Yung budget mo ngayon, mawawala na yon. Gagastusin mo na yon. Papasok na naman yung isang budget sa susunod na taon. Di mo ba? Ganun ang government Hindi naman ang government itinayo mo parang bangko na lagi ka na tutubo. Di ba? Hindi naman ganun ang function ng gobyerno. Di ba, mga tambay? Ang function ng gobyerno, gumastos ka, sumuporta ka sa pangangailangan ng tao. Di ba? Hindi ganun na nangyayari sa atin Parang kinikip mo lang yung mga malalaking bilyon-bilyon. Tapos ganito lang ang magiging sistema natin na sasabihin ng mga kababayan natin sa survey na sinurvey ng Okta researcher
ng survey na 75, almost 70+%, 75% nagsasabing hindi sila masaya sa gobyerno, sa ginagawa nilang mga, pagtugon sa kahirapan. Sayang. Hindi mo ba sayang yung pera, yung budget na ginagawa natin taon-taon? Na gaano kalaki? Ilang trilyon. Di ba? Ilang trilyon. Tapos mangungutang pa tayo. Dahil sasabihin nila, kulang pa yon. Tapos ito lang ang makikita ng mga Pilipino. Ito lang ang makikita natin. Nagtataasan ng bilihin sa laki ng budget na ginagawa natin na pagtugon. Di ba? Sa problema ng Pilipinas, ng ating bayan. Ganito lang po. Di mo ba? Nagtatanong lang si Kamanong, ano gagawin natin sa ating pera? Yung kamukha nung ginagawa ng DA, puro nag-hire ng mga researcher, magre-research tayo para paano dumami ani ng magsasaka. Ang tanong ni Kamanong, kahit malaki, dumami ang harvest ng magsasaka, kung babaratin naman ang palay, wala rin, nonsense din, di ba? Ang maikinabang pa rin, kapitalista, di ba? Yung kapitalista na malalaki, mga giant, na mayroong malalaking warehouse, may malalaking, istaka ng bigas, na po pwede nilang patagalin yung bigas na binili nila na for how many years o month bago i-release. Di ba? Dahan-dahan lang release para kontrolado ang presyo. Dahil ang gobyerno walang i-release. Dahil kukunti yung budget, yung nilalagay nilang budget para sila yung mamili ng palay. Yun nakikita lang ni Kamanong. Komento lang ni Kamanong yun. Kasi may difference eh. Nakita ni Kamanong yung difference. Nitong 2024, 9 billion lang nilagay mo doon sa pangsuporta mo. Doon mo pa kukunin yung iba ron, pati papakain mo ron sa mga bilanggo. Sa mga iba pang mga sa DSWD. Bibigyan mo pa rin ng mga bigas yan ng NFA. Dahil meron tayong kalamidad. Tapos kakaunti lang yung binadget mo, almost 9 billion. Paano mo malalabanan yung mga negosyante ng bigas kung ganun lang kaliit? Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte, nilalagyan niya ng malaking budget. Yung production natin, yung panglaban natin sa mga malalaking, negosyante ng bigas. Di ba? May mga smuggler pa tayong kalaban. Di ba? Hindi lang naman mga negosyante, pati smuggler kasama sa pinuproblema ng pamahalaan na hindi naman mahuli-huli. Puro sinasabi lang naman natin, bilang na araw nyo, bilang na oras nyo. Hanggang kailan kami magbibilang? Dapat nilagyan nyo man lang sana numero na mga kababayan, magbilang po kayo ng 1 trilyon. At pagkatapos sa 1 trilyon, may mahuli na kami na mga smuggler at may makakulong na. Di po ba? Ang ginagawa sa atin, puro pangako lang. Di ba mga tambay? Promise. Parang mga media lang, Sabihin mo lang sa media. Ay, nako. Katawarin. Yun lang po mga katambay. Medyo nagtaas na ng boses si Kamanong dahil siyempre po, marami po tayo. Ako, may pamilya, may mga kamag-anak na naghihirap dahil sa taas ng bilihin. Kaya nararamdaman ko po yung paghihirap natin mga Pilipino sa nangyayari. Lalo kung makikita pa nga natin yung laki ng pera na hinahawakan nila. Tapos ganito lang ang pagtugon nila sa atin, di ba? Na trilyon, bilyon, daang milyon ang hinahawakan nila sa loob lang ng 12 buwan. Mga katambay. Ay, nako. Yun lang po mga katambay ang aking komento na medyo napahaba na at napakarami ng hagdan ang nangyari para lang, medyo nadala lang si Kamanong dahil yung problema, talagang malalim na problema ito. Lalo sa parte ng Department of Agriculture, mga katambay. Panahon na dapat kalampagin natin sila. Kalampagin natin ng DA, Sana yung DA, siya yung magtanim ng palay para maranasan niya hirap. Subukan kaya niyang kahit na kahit na 1,000 square meter, siya lang ang mag-araro. Yung mamando ng traktor na di gasolina o di diesel para maranasan din ni DA Secretary ang paghihirap na magsasaka.
Tapos babarating nyo lang yung palay pagka panahon ng palay. You know? Yun lang po mga tambay. Medyo nadala lang. At kung nagugustuhan nyo po itong channel natin, syempre po, like na rin po, share and subscribe. At muli po, sa susunod po, hintayin nyo na lang po yung mga susunod nating pag-uusap, vlog at komento. Muli po, nagpapaalam po. Siyempre po, mahalin natin ang ating bansa, ipaglaban natin. Tiis-tiis lang po, may pag-asa pa tayong babangon muli. Paalam. Bye-bye.